Sinabi ni Putin, imposibleng tamaan ng Orchnik. Ito kasi ang bagong klase ng missile na ipinagmamalaki niya. Ayon din sa kanya, kung may hindi naniniwala sa mga sinabi niya, handa raw siyang makipaglaban gamit ang makabagong teknolohiyang pinagmamalaki niya. Simple lang ang hamon niya, subukan niyong pabagsakin ang missile ko habang nasa ere. Ang tinutukoy niya dito ay ang Kapinar, isang lugar ng nuclear test site ng Russia na matagal nang itinuturing na hindi kayang galawin ng kahit sino. Dito nakabase ang mga Orchnik missile na ginagamit ni Putin para takutin ang mundo. Pero hindi natakot ang Ukraine dito. May ginawa ang Ukraine na hindi inaasahan. Tinamaan nila ang missile ni Putin habang nasa pinanggalingan pa lang, sa mismong pugad. At dito nagsisimula ang malaking pagbabago sa modernong digmaan dahil ang operasyong ito ay malinaw na patunay kung paano ang mga bilyong dolyar na sistema ng Russia ay naging walang silbi laban sa mas simple pero matalinong engineering ng Ukraine. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagsimulang lumabas ang kwento matapos ibahagi ang ilang mahahalagang larawan ni Denis Stillman, ang chief designer ng Ukrainian defense company na Firepoint. Sa mga larawang pinakita niya, makikita ang 4 mobile launchers na nakaayos sa nagyeyelong lupa. May pagitan na 50 meters ang bawat isa. Tahimik, disiplinado, parang hinihintay lang ang tamang oras. Pagkatapos nito, tahimik ang gabi noon, nang bigla na lang may mga missile na lumipad pataas. Ang tawag sa mga ito ay FP5 Flamingo missiles. Nangyari ito noong January 2026. Ayon sa mga OSINT analysts at sa lokasyon sa mapa, ang mga missile ay galing malapit sa Kramatorsk, isang lugar na hawak ng Ukraine. At mula roon naglakbay ang missiles ng Ukraine sa humigit kumulang 62 kilometers. Ibig sabihin, ganito na kalayo ang naaabot ng Ukraine. Pero hindi diretso ang dinaanan ng mga missiles. Sa halip sinunod nila ang isang komplikado at pre-programmed na ruta. Parang mga multo ang mga missiles, dahan-dahang gumagalaw habang binubulag ang radar ng Russia. At para makarating sa target, kinailangan pa nilang dumaan sa pinakamahigpit na binabantayang airspace ng Russia. Isa-isa nilang nilusutan ang mga rehiyon ng Rostov, Volgograd at Astrakhan. Ang mga lugar na ito ay puno ng S-400 Triumph batteries, Pantsir air defense systems at early warning radars na sa papel ay sinasabing hindi kayang pasukin o lusutan ng kahit anong missiles. Pero nakalusot ito. Ang katawan kasi ng Flamingo missiles ay gawa sa carbon fiber composite. Dahil dito sobrang liit ng radar signal na ibinabalik nila. Sa screen ng Russian radar hindi sila mukhang missile. Mukha lang silang mga ibon o natural na interference sa hangin. Ang mas mahalaga pa rito, ang paraan ng paglipad ng mga missile ay sobrang baba, halos dumidikit sa lupa. Dahil dito nananatili sila sa ibaba ng radar horizon, kaya halos imposibleng makita. Dito malinaw na ipinakita kung paano ang multi-billion-dollar air defense ng Russia ay naging walang silbi kapag nakatapat ng tamang taktika. At ang target ng Ukraine dito ay hindi basta random na lugar lang. Sa halip ito ay ang Strategic Facility number 105 sa loob mismo ng Kapinar. At ito ang sinasabing hindi kayang tamaan ng kahit sino. Ganun pa man, kinumpirma ng satellite images at mga intelligence report mula sa field na eksaktong tumama ang mga missile ng Ukraine sa loob ng Site 105. Tinamaan mismo ang assembly at testing building at isang strategic boiler room walang sablay, walang palya. Sinubukan ng Russian Defense Ministry na pahinain ang balita. Ilang ulit nilang sinabi na drone attacks lang iyon na nangyari raw sa buong January. Pero may problema. Hindi nila kayang itago ang laki ng pagsabog at ang matinding sunog na sumunod pagkatapos ng tama. Dahil ang mga pagsabog na yun ay nakita mula sa kalawakan gamit ang satellites ng NASA. Ibig sabihin hindi ito simpleng drone strike. Ito ay missile attack na hindi na maitatanggi. Ang mas nakakagulat pa, ang kumpanyang Firepoint ay nagawang buuin at ilunsad ang mga missile na ito sa sobrang ikling panahon. Para may kumpara, ang isang bansang may advanced defense industry gaya ng France ay inabot ng 15 years para makagawa ng kaparehong kakayahan. Samantalang ang Ukraine na nasa gitna ng digmaan ay nagawa ito ng mas mabilis. Kaya ang nangyari dito ay hindi lang banta sa militar ng Russia. Isa itong teknolohikal na kahihiyan. Literal na natulog sa pagbabantay ang Russian Air Defense sa napakahabang linya mula Rostov hanggang Astrakhan.
Habang umiikot ang mga radar na nagkakahalaga ng millions of dollars, ang mga missile na gawa ng Ukraine ay tahimik na pumasok sa mismong likod bahay ng Russia, malapit na sa Moscow. Ipinapakita nito ang isang malinaw na katotohanan. Isang ilusyon lang ang airspace dominance ng Russia. Ang mga S-400 systems na matagal nang ipinagmamalaki ay napatunayang butas-butas kapag hinarap ng modernong smart cruise missiles. Hindi lang gusali ang tinamaan ng Ukraine. Dinurog nila ang mismong doktrina ng air defense ng Russia. At ang epekto nito ay hindi lang pisikal. Umuuga ito sa kasaysayan ng militar ng Russia, kumpiyansa ng kanilang hukbo at mismong identidad ng estado. Dahil ang Kapustin Yar ay hindi ordinaryong base. Hindi ito simpleng imbakan ng bala. Ito ang pinagmulan ng space at missile programs ng Soviet Union at ng modernong Russia mula pa noong 1947. Lahat ng teknolohiyang ginamit ng Russia para maging superpower, mula Sputnik hanggang nuclear-tipped intercontinental ballistic missiles, ay dito sinubukan, dito inaprubahan, at dito unang ginamit para manakot sa mundo. Ito ang lugar kung saan hinasa ng Russia ang nuclear sword nito. Kaya ang ginawa ng Ukraine ay hindi lang pag-atake sa isang base. Para itong pagpasok sa pinaka-pribado, pinaka-estratehiko, at pinaka-protektadong silid ng Kremlin at pagbaliktad ng mesa. Para sa hukbo ng Russia, hindi ito pagkawala ng isang outpost. Ito ay pagdurog ng strategic honor. At ang pinakamatinding ironya sa lahat, ang mismong Orchnik missiles na ginamit ni Putin para takutin ang mundo at bantaan ang mga lungsod ng Ukraine, dito mismo inilulunsad sa Kapustin Yar, sa lugar na sinabing hindi kayang galawin ng kahit sino. Nang ilunsad ni Putin ang Orchnik missiles, iisa lang ang mensahe niya sa buong mundo. Hindi mapipigilan ang teknolohiya namin. Hindi kami kayang galawin. Pero iba ang sagot ng Ukraine. Hindi sila sumagot sa salita. Sumagot sila sa mismong pinanggalingan ng tanong. Sinunog nila ang lugar kung saan isinilang ang mga missile na yon. At doon biglang naintindihan ng mundo ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Ito ang simula ng pagtatapos ng nuclear pananakot ni Putin. Dahil kung hindi kayang protektahan ng Russia ang pinakaimportanteng test site nito kung saan sinusubukan ng mga sandatang ginagamit para takutin ng NATO, ibig sabihin pwede palang tamaan ng nuclear missiles bago pa man sila mailunsad. At mahalagang tandaan ito, pinakamahina ang nuclear missile habang naghahanda pa lang itong ilunsad. Hindi pa ito umaalis, nakapark pa lang, naka-expose at napatunayan ng Ukraine na kaya nilang abutin ang mismong pinakamahina na sandali ng Russia. Sa isang iglap na bura ang bigat at kredibilidad ng nuclear pananalita ni Putin. Pagkatapos ng pag-atake, minadaling ilikas ang mga tao sa loob ng Kapustin Yar. Ilang critical test programs ng Russia ang biglang itinigil ng walang tiyak na petsa ng pagbabalik. Ang prestihiyo ng Russia bilang panakot na kapangyarihan ay natupok sa apoy noong gabing yun. Mas lumala pa ang sitwasyon nang lumabas ang isang detalye. Ang inatake na lugar ay test site din ng S-500 Prometheus, ang pinakabago at pinaka-advanced na air defense system ng Russia. Ito ang sistemang ipinagmamalaki ng Russia bilang panlaban kahit sa mga sandata mula sa kalawakan. Pero may problema. Hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili nitong test site. Kung hindi kayang protektahan ng S-500 ang lugar kung saan ito isinilang, paano pa nito poprotektahan ng Moscow? Ito ngayon ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa loob ng Russian General Staff. Ang multi-layered air defense system ng Russia na ginastusan ng billions of dollars ay bumagsak laban sa mga missile ng Ukraine na mas mura, mas matalino at mas mabilis gawin. Ang pagkakaiba ng gastos ay nakakapanghina. Isang Flamingo missile na posibleng nagkakahalaga lang ng a few $100,000 ang sumira sa hindi mapapalitang test facilities ng Russia at billion-dollar na reputasyon nito. Pagkatapos nito nawala ang pakiramdam ng kaligtasan sa loob ng hukbo at gobyerno ng Russia. Ang isang technician sa Astrakhan o radar operator sa Volgograd ay alam na ngayon ang katotohanan. Hindi kaligtas kahit 600 kilometers ang layo mo sa frontline. Nawala ang tinatawag na strategic depth ng Russia. Sa loob ng bansa, habang kumakalat ang balita ng mga ganitong atake, mas lumalakas ang pakiramdam ng mga tao at sundalo na hindi na kami kayang protektahan ng estado. At mahalagang maintindihan ito, ang Flamingo attack ay hindi lang tagumpay sa araw na yon. Ito ay babala, isang senyales ng mas malaki, mas mapanirang unnos na pwedeng dumating sa hinaharap. Sa ilalim ng matinding presyon ng digmaan, ang defense industry ng Ukraine
ay dumaan sa napakabilis na pagbabago. Mula sa mabagal at tradisyonal na sistema, naging isang mabilis, flexible at makabagong industriya. Gumagalaw na parang Silicon Valley speed habang nasa gitna ng digmaan. At yan ang bagong muka ng modernong digmaan. Kung ikukumpara sa mabagal, magulo at puno ng korupsyon na sistema ng Russia, ibang-iba ang galaw ng Firepoint. Hindi sila nakontento sa paggawa lang ng cruise missiles. May mas malaki pa silang plano. At ayon mismo sa founder ng kumpanya na si Dennis Stillman, ito ang proyektong pwedeng magdulot ng tunay na kaguluhan sa Kremlin. Ang pangalan nito, FP9 Ballistic Missile. Hindi ito simpleng upgrade. Isa itong bagong klase ng banta. Ayon kay Stillman, ang abot ng FP9 ay 800 kilometers. Ibig sabihin nito, sakop na nito ang Moscow at St. Petersburg. At mas mabigat pa rito, may dala itong 800 kilograms na warhead at babagsak sa target sa bilis na mahigit 1,200 meters per second. Ganito kasimple ang ibig sabihin niyan. Mas mabilis ito kaysa sakayan ng reaksyon ng maraming air defense systems ngayon. Kung ang cruise missiles ay umaasa sa pag-iwas sa radar at pagliku-liko, ang ballistic missiles naman ay binubugbog ang depensa sa sobrang bilis. Hindi na kailangan ng liko, hindi na kailangan ng tago, bilis ang sandata. Ngayon, tingnan natin ang gastos. Ang bawat Iskander missile ng Russia ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $6 million. Samantalang ang Ukraine gumagawa ng FP7 at FP9 missiles na halos kapareho ang kakayahan. Pero ang gastos ay nasa $1 million lang bawat isa. Ang agwat sa gastos na ito ay sapat para mathematical na sirain ang tsansa ng Russia sa isang pangmatagalang digmaan. Isipin mo ito, ballistic missiles na bumabagsak sa Moscow mula sa 800 kilometers ang layo. Sa sandaling mangyari iyon, babago ang buong equation ng digmaan. At hindi lang ito problema ng Russia. May global effect ito. Dahil sa kabiguang nakita sa S-400 at S-500 systems sa Kapustin Yar, nagkaroon ng matinding pagdududa ang mga bansang tulad ng India, China, Algeria. Ito ang mga pinakamalalaking bumibili ng armas ng Russia. Tanong nila ngayon, kung ang sistemang binayaran namin ng billions of dollars ay hindi kayang pigilan ng simpleng drone o locally made na cruise missile, ano pa ang silbi nito? Sa puntong ito, gumuho ang kredibilidad ng Russia sa global arms market. Ang mga bansang ito ay maghahanap ng ibang supplier o kaya'y pipiliing gumawa ng sarili nilang solusyon sa halip na umasa sa teknolohiya ng Russia. Habang pilit ipinagpapatuloy ni Putin ang digmaan sa Ukraine, siya rin mismo ang sumakal sa defense exports ng Russia. Isa sa pinakamalaking pinagkukunan nila ng pera bukod sa oil at gas. Pero hindi pa rito nagtatapos ang epekto. Ang technological leap ng Ukraine ay binabago rin ang depensa ng buong Europe. Ang Firepoint dahil sa mura pero malakas na missile technology ay nag-aalok ngayon na makipagtulungan sa mga bansa ng European Union para bumuo ng bagong ballistic shield para sa kontinente. Sa puntong ito, hindi na lang tumatanggap ng tulong ang Ukraine. Isa na silang aktibong gumagawa at humuhubog ng Western defense technology. Mga solusyon na nasubukan sa totoong labanan na patunayang gumagana at mabilis i-produce. Sa bagong yugto ng digmaan na ito, hindi na lang trenches ang labanan. Laboratories at production lines na rin ang battlefield. At sa larangang ito, unti-unting nasasakal ang Russia dahil sa kakulangan sa innovation at bigat ng sanctions. Mahalagang linawin ito. Ang Flamingo attack ay hindi bigla ang sorpresa. Ito ang resulta ng mga butas sa seguridad na matagal nang binabaliwala ng Russia sa loob ng 2 years. Bago pa ang 2026, ang Kapustin Yar ay sinusubukan na minamatyagan na at unti-unting inilalantad ang kahinaan. Pero nagkamali ang Kremlin sa pagbasa ng mga babalang ito. Noong July 9, 2024, hinarap ng Russian Air Defense ang unang seryosong pagsubok at nabigo sila. Noong umagang iyon nakapasok ang Ukrainian intelligence sa himpapawid ng Astrakhan gamit ang Boba-type kamikaze drones. Ang mga drone na ito ay may abot na 1,000 kilometers kulay itim at may mababang radar signature. Habang abala pa ang Russia sa paghahanda ng Oreshnik missiles, tinarget ng Ukraine ang hangars kung saan nakaimbak ang mga ito. Kinumpirma ng satellite imagery ang malinaw na scorch marks at sirang gusali sa assembly site number 105. Kahit sinabi ng Russia na napabagsak nila ang lahat ng drone, ipinakita ng video evidence na may kahit isang drone na tumama sa target at sumira sa isang strategic hangar. Ito ang unang bitak sa depensa ng Russia.
Pagkatapos nito, dumating ang November 21, 2024. Isang araw matapos bombahin ni Putin ang Dnipro gamit ang Orchnik missile. Sumagot ang Ukraine. Hindi salita ang sagot, aksyon. Malinaw ang mensahe. Kung tatamaan mo ang Dnipro, tatamaan namin ang bahay kung saan mo inilunsad ang missile. Muli, site number 105 ang target. Sa pagkakataong ito, nakapasok ang Ukrainian Special Operations Forces gamit ang mga drone na nakalusot kahit sa electronic warfare systems, kahit pa naka-high alert ang Russia. At doon tuluyang napatunayan na ang dating itinuturing na hindi kayang galawin ay kayang-kaya na palang pasukin. Ang mga pag-ataking ito ay babala na may mas malaking bagyo na paparating. Isipin mo ito. Kung ang simpleng propeller drones na tumatakbo lang sa bilis na 150 kilometers per hour ay nakalusot sa S-400 defense ng Russia, ano pa kaya ang magagawa ng mga missile na mas mabilis pa sa tunog? Pero mali ang naging basa ng mga Russian commanders. Para sa kanila, ang mga pag-atake noong 2024 ay istorbo lang, hindi seryosong banta. Hindi nila binago ang buong sistema ng air defense nila. At ang pagmamataas na yon ang nagbukas ng pinto para sa malaking sakuna ng 2026. Ang totoo, ang drone attacks noong 2024 ay hindi basta atake. Mga test iyon. Doon pinag-aralan ng Ukraine ang mga ruta, tinukoy ang mga blind spot ng radar at sinukat kung gaano kabagal tumugon ang Russia. Ang Flamingo missiles ng 2026 ang naging malupit na resulta ng lahat ng test na yon. Sa paggawa ng parehong pagkakamali sa ikatlong beses, naharap ngayon ng Russia sa pinsalang halos hindi na maayos. Ngayon ito na ang tanong, kaya pa bang pigilan ni Putin ang pagdurugong ito? Ano pa ang natitira niyang galaw para protektahan ang Kapustin Yar? At dito nagiging bangungot ang sagot para sa Kremlin. Hindi walang hanggan ang air defense systems ng Russia para bantayan ang malawak na lugar tulad ng Kapustin Yar, lalo na laban sa low-altitude composite-bodied missiles. Kailangan nilang maglagay ng napakaraming Panzer at Tor systems sa paligid ng lugar. Pero may problema, halos lahat ng sistemang ito ay ginagamit na ngayon sa frontline ng Ukraine. Ginagamit sila para protektahan ang Crimean Bridge, bantayan ang oil refineries, at depensahan ng mga critical supply routes. Kung tatamaan mo ang Dnipro, ganito kasimple ang sitwasyon. Kung ililipat niya ang air defense mula sa frontline papuntang Kapustin Yar, malalantad naman ang supply lines sa Crimea at mga posisyon sa Donbas na pwedeng tamaan ng Storm Shadow missiles at ATACMS missiles ng Ukraine. Kung kukunin naman niya ang air defense mula sa Moscow, ilalagay niya sa panganib ang mismong kabisera ng Russia. Ibig sabihin, hindi na kayang bantayan ng Russia ang lahat ng sabay-sabay. Ang air defense network nila ay sobrang nipis na. At sobrang lawak ng kailangang takpan. At mas masama pa rito, hindi lang ito problema ng dami. Problema rin ito ng kalidad. Kahit marami ka pang radar at missile systems, kung mabagal ang reaksyon, madaling malinlang ang sensors, at lumang taktika, wala ring itong silbi laban sa matalino, mabilis at murang teknolohiya na ginagamit ng Ukraine ngayon. At dito malinaw na makikita ang katotohanan. Ang digmaan ngayon ay hindi na lang laban ng bala at sundalo. Laban na ito ng isip, bilis at innovation. At sa larangang iyon, naiiwan na ang Russia. Kahit may S-400 na sa Kapustin Yar, tinamaan pa rin ito. Ibig sabihin kahit dagdagan pa ng dagdagan ng parehong sirang teknolohiya, walang magbabago. Ang Flamingo missiles ng Ukraine ay hindi basta umaatake. Sinasamantala nila ang limitasyon ng radar ng Russia. Alam nila kung saan bulag ang sensors. Alam nila kung gaano kababa ang kayang makita ng radar. At ang masakit na katotohanan, walang magic button si Putin. Walang bagong super technology na biglang lilitaw para pigilan ang banta na ito. Ngayon, iisa na lang ang natitirang opsyon ng Russia. Isara o ikalat ang operasyon ng Kapustin Yar. Pero may malaking problema. Ang Kapustin Yar ay hindi tent, hindi truck at hindi pwedeng ilipat. Isa itong fixed na pasilidad na binuo mahigit 70 years na ang nakalipas. Mayroon itong underground shelters, launch silos, malalaking telemetry towers. Hindi ito pwedeng itago, ilipat o protektahan ng buo gamit ang kasalukuyang teknolohiya ng Russia. Ibig sabihin nito, may permanenteng butas na ang seguridad ng Russia. At mahalagang maintindihan ito. Ang pag-atake sa Kapustin Yar ay hindi lang tungkol sa nasunog na hangar o nasirang test missiles. Ito ang mismong sandali na bumagsak ang alamat ng untouchable Russia. Ang imaheng iyon na matagal na binuo ng Kremlin, unti-unting hinabi sa loob ng maraming taon, gumuho sa isang gabi.
Noong gabing iyon ang mga apoy na nakita sa langit ng Astrakhan ay parang sumisigaw ng katotohanan sa mga tao, mga general at sa elite ng Moscow. Kahit ang pinakaprotektadong lugar ng Russia ay pwede na palang tamaan. Ang seguridad na ipinangako ni Putin sa kanyang bayan ay nabasag kasama ng mga guho ng Kapustin Yar. Sa pamamagitan ng mga missile ng Firepoint, binura ng Ukraine ang konsepto ng malayong digmaan. Wala nang ligtas na distansya, ligtas na lugar o ligtas na gabi para sa Moscow. Ang salitang security ay nawalan na ng saysay dahil ang digmaan ay hindi na nasa labas ng pinto, nasa loob na ng bahay, nasa mismong kwarto na. At ang apoy na ito, hindi pa humuhupa, nagsisimula pa lang. At dito nagsisimula ang mas tahimik pero mas delikadong bahagi ng kwento. Dahil kapag ang isang bansa ay hindi na sigurado kung ligtas pa ang loob, may dalawang bagay na agad na nababasag, tiwala at kontrol. At ang unang tinatamaan nito ay hindi missile, kundi isip ng mga tao. Sa mga barracks, sa mga control room at sa loob ng mga opisina ng militar ng Russia, may bagong tanong na gumugulo ngayon. Kung hindi ligtas ang Kapustin Yar, saan pa? Hindi ito tanong na sinasagot ng radar. Hindi ito nasusolusyonan ng mas makapal na bakal. Ito ay tanong na kinakain ng loob. Dahil ang buong military doctrine ng Russia ay nakatayo sa isang ideya. Malayo ang digmaan. Ang frontline ay dapat nasa Ukraine. Ang sakit ay dapat nasa ibang lupa. Ang takot ay para sa iba. Pero nang masunog ang Kapustin Yar, bumagsak ang ideyang iyon. Ngayon ang bawat engineer na pumapasok sa trabaho, ang bawat radar operator na nagbabantay sa gabi ay may iisang iniisip. Kung nangyari doon, pwede ring mangyari dito. At dito nagiging mas malala ang epekto. Dahil ang takot na ito ay hindi nakikita sa satellite pero ramdam sa desisyon. Mas mabagal na approval, mas maraming second guessing, mas maraming utos na hindi na agad sinusunod. At sa digmaan, ang pag-aalinlangan ay kasing delikado ng bala. Habang ang Ukraine ay gumagalaw sa kabaligtaran na direksyon. Sa halip na magtayo ng mas malalaking base, mas malalaking gusali, mas malalaking simbolo ng kapangyarihan, pinaliit nila ang lahat, mas maliit na teams. Mas mabilis na development, mas flexible na production. Habang ang Russia ay nakatali sa lumang istruktura, lumang proseso at lumang pag-iisip, ang Ukraine ay parang startup na nasa gitna ng digmaan. Isang ideya, isang prototype, isang test, isang launch paulit-ulit. At bawat tagumpay ng Flamingo ay hindi lang physical damage. Ito ay lesson learned. Lesson kung saan mahina ang radar. Lesson kung gaano kabagal ang response. Lesson kung aling region ang hindi agad nagre-react. Ibig sabihin nito, ang susunod na atake ay mas precise at ang susunod pa roon mas mabilis. Ito ang dahilan kung bakit hindi lang base ang problema ng Russia ngayon. Oras ang problema nila. Habang tumatagal ang digmaan, mas natututo ang Ukraine. Mas bumibilis, mas gumagaling. Samantalang ang Russia ay napipilitang magbantay sa mas maraming lugar, gumastos ng mas maraming resources at magtakip ng mas maraming butas at hindi kayang takpan lahat. Kaya dumarating tayo sa isang mas malalim na katotohanan. Ang tunay na epekto ng Kapustin Yar ay hindi ang apoy. Ito ay ang mensahe. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, hindi namin kailangang harapin ang lahat, kailangan lang naming pumili ng tama. At kapag ang isang bansa ay napilitang protektahan ng lahat, madalas ay wala itong tunay na napoprotektahan. Dahil ang digmaan ngayon ay hindi na tungkol sa sino ang may pinakamalaking missile. Ito ay tungkol sa sino ang mas mabilis mag-isip, sino ang mas kayang mag-adapt, at sino ang mas handang baguhin ang sarili. At sa puntong ito ng kwento, isang bagay ang malinaw. Ang apoy na nagsimula sa Kapustin Yar ay hindi isolated incident. Ito ay babala, hindi lang para sa Russia, kundi para sa buong mundo. Na ang digmaan ng hinaharap ay hindi darating na may sirena. Darating ito na tahimik, mabilis, at eksakto. At kapag dumating ito, ang tanong ay hindi na, may depensa ba tayo, kundi handa ba tayo na aminin na hindi na tayo ligtas, gaya ng iniisip natin. At sa ngayon wala pang sagot ang Russia dyan.